Evening po, Sir Lawrence. Yan. Hello, hello guys. Hello everyone. Hello Hello, po. Lawrence. Lahat ng mga ah, kasama natin dito sa Zoom. And I believe yung mga nasa Facebook Live natin, no, Lawrence? No? Again, guys, blessed Sunday to everyone. And we are here again on our consistent every Sunday spiritual gathering. So, Lawrence, bakit nga ba merong ganitong gathering every Sunday? Of course, sabi nga natin, di ba? We all work for how many days of our life during the course of the whole week, di ba? So, somehow, of course, itong Sunday, let's offer it to God as something that we will be reflecting, no? And honoring lahat ng mga bagay na ginawa natin, no? And gagawin pa natin sa buhay natin. And with that, of course, we are blessed with everyone that is here and listening, watching. And let's start, no, Lawrence, with having a grateful moment in our life. So ako muna. So guys, I'm really grateful. No, number one, of course, for the life. Kasi syempre, the time na gumising ka sa umaga and have a good rest is, of course, at the end of the day, is really something na blessing na yan from Lord God. Tama? And more than that, of course, our family, the things that we are doing every day, that are also something na kailangan ipagpasalamat natin, di ba? And of course, we had
something special that happened to our life yesterday, no? And for me, no, this is not one of the achievements that I have that is really something special sa sarili ko, but this is the greatest, no, greatest achievement sa buhay ko. I was baptized yesterday as a Christian. All right, so praise God, amen, no? And I'm really so excited, not only in terms of sharing my life, to teach more people and to guide more people, hindi lang sa negosyo, kundi more in terms of guiding them to know more of Christ and to walking with Christ, no, as they go along every day. Ayan, all right, Lawrence. Anyone that wants to share yung kanilang grateful moment in their life? Yes, Lawrence. Ayan. Mabigyan natin ng special recognition si Lord. Most importantly. No? Ako nga kakapost ko lang as a public declaration of my faith. No? Kasi sabi ko nga, ever since from my 2020, in my 4 years walk with God, no, it's about time na meron akong gawin para sa sarili ko in my spiritual journey. And napakagaling ni Lord because God has been so great sa mga plano niya sa buhay ko. Kumbaga, I planned it out. No? So, kung hindi man ako mabaptize this Victory Weekend last Saturday, sabi ko, mababaptize na rin naman talaga ako this month. Talagang pinaaga lang ni Lord. And gusto ko lang din i-commend at yung naging answered prayer at confirmation sa akin. Hindi niya alam to. No, ngayon niya lang malalaman to. Naging confirmation talaga sa akin si Jelfroy, no? Na sabi ko for the longest time, tagal ko siyang inaakay doon. And just one day, sumama na lang siya bigla, no? So, tama, ang bilis ng pangyayari, but then again, it's God's perfect timing, no? Na exactly. Nandun tayo, and alam kong hindi tayo ilalagay ni Lord sa isang sitwasyon, no? Kung wala siyang magandang plano para sa atin. And of course, I'm grateful for the newfound community, no? I'm grateful for Arian na nagplant ng seed sa akin. And of course, I'm grateful for Pastor Ralph, see you soon, no? For nurturing me, and Victory Dasma, U-Belt with Pastor Angelo, shout out din sa'yo. Ayan, so dami ko pa pinagpapasalamat, but yung may mga gusto pang ilista, no? Pwede nyo dyan i-chat, i-comment, no? Ayan. Yes, Jelfroy. Alright. So, let's see kung may mga nag-message, no? So, guys, kapag meron kayong gustong ipagpasalamat, just feel free to do the chat dun sa Facebook Live. You can also post what are you grateful for, and we will be happy to read it for you guys. Alright? Ayan. Alright, so hindi na natin para patagalin, of course, Lawrence. I would like to somehow, itong tao na to, grabe rin yung effect nilang mag-asawa sa buhay ko. No? They serve as my mentors as well spiritually. No, ever since. No, of course, lalong-lalo na si Ma'am Marlene na she's my best friend. No? Sabi nga, she is also my consultant. No? One way in another sa aming dalawa, we consult each other. No? So, again, thank you for the live, Pastor Rodel, and you can start taking the lead. All right. Ayan. Thank you. And also, congratulations to Sir Proy, because yan yung baptism is one way of telling the word that you're willing to obey God at maglingkod sa Panginoon. And I'm grateful also dahil sa naging part ako ng
tagumpay na itong milestone na to. Dahil marami po ang natatouch na lives, hindi lang po sa business, maging po sa spiritual matters. Amen. Salamat po sa inyong. And of course, Pastor Rodel, si Lawrence was with me. Kasi magkasabay kaming nabaptize yesterday. Ay, okay. Congratulations, Sir Lawrence. Siya ang dahilan kung bakit ako napunta sa bagong journey in life. Yan talaga ever since. Amen. And alam niyo po ba na lahat ng yan is wala na bang ibang source kung bakit tayo nagkaroon ng ganyang motivation to follow the Lord in baptism, because lahat ng yan, mga kapatid, is the main source is the Word of God. That's the motivation that we have, at yan yung nag-push natin, because we are nourished with the Word of God. Lahat yan ay naging daan para po tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Kasi ang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon ay nagdudulot ng ating paglilingkod. Yan po ang tunay na dahilan. And that's why mga kapatid, ito pong ating titingnan ngayon or papag-aralan is about the Word of God. Okay? The attributes of the Word of God. Okay? So let's start po. Tayo po ay magbasa muna sa salita ng Panginoon. Let's start by reading the Word of God. Yung nga lang, hindi ko siya ma-control. Ayan. Ayan, yun na po. Okay, so Hebrews chapter 4, verse 12. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 12 na ating titingnan is, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart." Tayo po manalangin. Let's pray. Ama namin nasa langit, maraming salamat po. Pagpalaan niyo po itong aming matutunghayan. Turuan niyo po kami na kami po inyong samahan. At bigyan niyo po kami ng unawa. At buksan niyo aming puso't isipan para ma-observe namin ang biyaya ng iyong salita. At ma-challenge kami sa aming makikita at marinig. Salamat po, Ama. Ikaw po ang aming pinagpulit na taas. Po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So, the attributes, mga kapatid, it is the character or the aspect, and also pag sa Tagalog, ang katangian ng Word of God. Ano ba yung katangian ng Word of God that many people are inclined to it? Talaga pong marami na babagong buhay, marami ang maraming naliligtas, no, sa dulot ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay ng marami ang dinudulot niya sa ating buhay. Especially sa ating pong buhay bilang Kristiyano at bilang po mga anak niya. Ang Biblia po, the Bible, is called God's love letter to us. And of course, this is the handbook of life. Actually, the Bible is acronym, o may nag-acronym ng Bible eh. So, sinabing Bible is basic instruction before leaving earth. At ito po and there is much more sa salita ng Diyos. At ang pinaka aspect o ang attributes ng Word of God is changing lives. Nagbibigay ito ng meaning and purpose. This is God's roadmap to salvation, to the Lord Jesus Christ, and also para malaman natin kung ano ba talaga ang Panginoon. Sino ba siya? Ano ang kanyang, gaano siya capable, at ano po ang kanya pong mga
tremendous na ino-offer at sa atin po ay gustong ipaalam sa atin. At ito po ay ginawa niya, ito po ay kanya pong nireveal sa atin through His Word, sa kanya pong sa Bible. Alam niyo mga kapatid, maraming noong unang panahon na wala pang Bible, marami ang confused. Ano ba talaga ang Panginoon? Sino ba talaga siya? Saan ba talaga tayo makakasumpong ng kaligtasan? Ano ba ang kanyang purpose kung bakit nang dinala ang kanyang anak dito sa mundong ito? And it's all been answered. Lahat po ito ay nasagot, mga kapatid, at nagkaroon ng malinaw na pananaw at kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang pagliligtas. Number one, the attributes of the Word of God, it's a living Word. O, a living Word. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 12a, ang ating pong talatang binasa kanina, sabi diyan, for the Word of God is quick. For the Word of God is quick. So diyan po, this is a King James Version po, pero pagka tinignan niyo diyan sa inyong NIV version, the Word of God is alive. Alive means living. That's why the first attributes of the Word of God, it is a living Word. It is a living Word. The Bible, mga kapatid, the Bible or the Word of God is unlike any other book. Marami po tayo makikita ang iba't ibang books. Actually, sa Library of Congress sa US ay meron pong 130 million items or 530 miles of bookshelves, collections of 29 million books. Okay? Marami pong manuscript ang nagawa ng tao. Yet mga kapatid, these volumes, these books cannot claim of being alive. Marami na rin pong mga books ang naglipanan sa mundong ito, but hindi po siya, maraming mga books na nagbibigay sa atin ng guidance, bibigay sa atin ng mga iba't ibang marami silang binibigay sa atin ng mga kaunawaan, information, knowledge. But certainly mga kapatid, the Bible itself is a living and powerful. Kaya po mga kapatid, marami ng books ang nagawa, nawala, naglaho, nag-fade, but still mga kapatid, the Word of God hanggang ngayon ay nag-exist. Sinunog na siya, tinago na siya, pinatay ang lahat ng mga na-translate sa kanya, pinatay lahat ang gumawa sa kanya, pero still, mga kapatid, the Word of God abided forever. Because the Word of God is a living Word. Kaya mga kapatid, ang attributes ng Satan ng Panginoon, it is a living Word. Buhay, mga kapatid. Buhay ang Biblia. It is like an organism na may naghumihinga at marami ang dinudulot ng mga magandang bagay at dinudulot na biyaya at pagkapala sa lahat ng nagbabasa nito. Number 2, mga kapatid, the attributes of the Word of God, it is a powerful word. It is a powerful word. Sa Hebrews chapter 4 verse 12b, makita natin mga kapatid, the Word of God is a powerful word o powerful book. Sabi yan, for the Word of God is quick and powerful. So, nakakita ka na ba ng libro na talaga ng mga iba ang dating, iba ang kapangyarihan na dulot niya? Alam niyo po, bakit naging powerful ang Word of God? Because mga kapatid, God who desired to redeem us has the power or ginamit niya ang kanyang word to save us. Actually, we have been born again, not of perishable seed, but the enduring Word of God. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, makita natin mga kapatid dito na the Word of God is the one. 1 Peter chapter 1 verse
23. Sabi po dyan sa, wala bang First Peter? Sabi sa 1 Peter 1:23 mga kapatid, wala po, sige po. So pag tinasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi po dun sa talata, we have been born again. No? We have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. God has the power, mga kapatid, to this Bible or the book or the Word of God, dito natin nakita kung ano ang ino-offer na kaligtasan ng Panginoon. Kung paano tayo maligtas, paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, anong kailangan nating gawin para tayo ay magkaroon ng ganitong privilege as a son of God, as a saved individual. Mga kapatid, it is powerful because it is the source of our salvation, or it is the source of which we can find or we can know that we are saved. And also mga kapatid, the Word of God is powerful because the Word of God has the power to cleanse us. Okay, to cleanse us, sanctify us, and make us holy. Yan sabi po sa John 15:3. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. The Lord Jesus Christ emphasized that we are clean. We have this, we are cleansed by what? By His word, by God's word. Yan po ang kapangyarihan na meron ang Bible. The word of God also give us the power to defeat sin. Mga kapatid, ang kasalanan ay cancer. Ang kasalanan na ating ginagawa ay, well, overwhelmed na talaga ang kasalanan, no? But only the Word of God gives us the power to defeat sin and bring our thoughts unto spiritual obedience to God. Tanging ang Bible lang, ang Word of God, ang pwede nating gamitin at pwede nating panghawakan para tayo ay makaiwas sa ating mga ginagawang kasalanan. Sabi po sa Psalms 119, verse 9 to 11, sabi po ng mga kapatid, wherewithal shall a young man cleanse his way? Saan po hahanap ang isang tao para linisin ang kanyang buhay o ang kanyang way? By what? By taking heed thereto according to thy word. So according to the word, mga kapatid, we can be cleansed. And sabi po sa verse 10, with my whole heart have I sought thee. The psalmists are emphasizing o sinasabi ng psalmist, mga kapatid, na dito sa word of God lang that I can be whole. Sabi niya, with my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Sabi po sa verse 11 na ito yung sinasabi na in-emphasize na through the word of God we can defeat sin, we can overcome sin. Sabi po sa verse 11, thy word, sabi ng psalmist, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. If the word of God is in your heart, if you treasure, if you memorize the word of God, then mga kapatid, pwede mong gamitin yan to overcome sin, to para maiwasan mo ang kasalanan, para hindi ka makagawa ng kasalanan. Because mga kapatid, powerful ang the word of God that every word na ina-utter natin, mga kapatid, this leads to defeating sin, and we can overcome ang ating mga shortcomings sa ating Panginoon. Ano po ba na the Word of God is also like, ito po ay kinumpara sa apoy? Bakit po? Bakit kinumpara sa apoy? Ano sabi po sa verse 29 ng Jeremiah chapter 23? Is not my word like as fire? Sabi ng Panginoon, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Ganon ka-powerful ang Bible. Kinukompare siya sa isang apoy.
apoy ay pinapakita ng Biblia gaya ng apoy kung paano tayo salain sa buhay na ito ng Diyos. Alam niyo ba kung paano nasasala ang ginto sa bato? Actually, ang ginto is not just, it is hindi siya pure. Pero mga kapatid, pag ang para makuha mo ang pure o 24 carats gold, kailangan mo siyang idaan sa apoy. Kailangan mo siyang salain. And sabi ng Bible mga kapatid, the Bible is just like a fire na sa lahat ng mga taong nababasa, nag-aaral nito, ay tayo sinasala ng Panginoon to be purified at talagang lumabas na pure and holy in the sight of the Lord. That is why the book or the Bible is so powerful that it filter ang lahat ng mga ating mga kasalanan, mga ginagawa natin, mga shortcomings natin, at iba pang ating pong dapat mabago sa ating buhay. Isa pa mga kapatid, the Word of God is like, o ito ay kinukumpara saan? Sa isang hammer. Yan po, nakalagay sa Jeremiah chapter 23 verse 29. The Bible, sabi niya, is not my word like as a fire, saith the Lord, and like hammer that breaketh the rock into pieces. So sabi po mga kapatid na ang Bible is just like a hammer. Ano bang ginagawa ng hammer? Well, actually sa wala pa namang hammer no, pero ang tinutukoy diyan mga kapatid ng hammer Jeremiah is yung parang maso, no? Paano bang ginagawa ng maso? Ang maso ay dumudurog ng bato. Okay? It's just the word of God is like a hammer na kung saan mga kapatid dinudurog ang ating mga pride, dinudurog ang ating matitigas na mga puso, dinudurog ang ating mga pusong bato. Sabi nga ng isang ng kanta, no? Yung pusong bato ay dinudurog ng Panginoon. Yung pusong bato ay ng kanyang salita. Dinudurog para maging para matanggal yung mga pride, para masala itong mga ating pong pagpamataas. Kasi mga kapatid, pride goeth for destruction. Kaya gusto ng Panginoon maging tayong humble. And the more that we know God, the word of God, the more that we stoop down, the more na tayo po ay nagiging mas lumalapit in all humility with God at sa ating pong mga iba pang mga mahal sa buhay sa mga tao. Kaya mga kapatid, the word of God, the attributes of the word of God is living. And also mga kapatid, it is very powerful. Kaya mga kapatid, marami po ang nababagong buhay, marami ang nagdulog ng mga puso, marami ang nakakasumpong ng kaligtasan, marami po ang nakakasumpong ng pag-iwas sa kasalanan. And mga kapatid, number 3, the attributes of the Word of God, hindi lang po siya living, hindi lang po siya powerful, but also it is a penetrating word. A penetrating word. Yung sabi ng penetrating, talaga pong lumulusot, no? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang sabi po niya, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sa kinukumpara po ang Bible mga kapatid, sabi ng Panginoon, that is just like a sharp sword, a two-edged sword, which can lay open to the human body with a slashing blow. The Word of God mga kapatid can open our inner life and expose it to ourselves and to others. Ganun po ang Bible. Kaya nga minsan ng mga tao, parang ayaw nilang, minsan may maraming tao ayaw nilang basahin ng Bible. Because mga kapatid, pag talagang binasa mo ang Bible, pagka ang Bible ay pinage sa church, finish kung saan man, it will pierce, it will talagang papasok ito at talagang manunuot sa ating pong mga kalooban, kalamnan sa spirito natin at the same time sa ating pong kaluluwa.
It is a penetrating sword. It is a penetrating sword that piercing to the spirit, the soul, and the body. And sabi po, piercing even to the dividing asunder of soul, spirit, and of the joints and marrow. So hindi lang po sa kaluluwa, sa espiritu, pati po sa katawan talaga natin, the whole body, mga kapatid, ay affected when the Lord of God was preached or inahayag sa ating kalagitnaan. Alam niyo ba, in the Roman word, may dalawa pong sword. Number one, yung large sword, yung malaki talagang sword na yan. At meron din tinatawag na short sword o makaira. Ang double-edged sword is lightweight, mga kapatid, but it is deadly. It cut both ways. Kaya pag ikaw ay hinataw niyan na ikaw ay uh, slash ka niyan, meron pang kasunod niya na slash. Kaya nga nakita nyo, itong two-edged sword na to, it was used by Peter actually. Naalala niyo si Peter sa Mark chapter 14 verse 47, nung ang Panginoon ay kukunin na, nung ang Panginoon kukunin ng mga tao, si Peter syempre, ano siya, hindi siya papatalo. Si Peter is impulsive but very matapang talaga si Peter, no? So, anong ginawa niya, mga kapatid, nung kukunin na ang Panginoon, sabi niya, and one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest and cut off his ear. So, nung kukunin na ang Panginoon, talaga naman si Pedro ay hinataw yung hinataw yung kukuha sa Panginoon, kaya naputol ang kanyang tenga. But, in the process, pagka binasa niyan, mga kapatid, ay naawang Panginoon dun sa tao na yon, kinuha niya yung tenga, binalik niya dun sa tao. Kaya yung tao na yun na naputol yung tenga na tenga ni Pedro ay pinutol ni Pedro yung tenga ay ano po, nabalik po yun. But in a graphical explanation of the word of the double-edged sword, ibig sabihin, mga kapatid, uh, God's word can distinguish between the godly and the ungodly. Sa ating pong mga tao, the soul and the spirit ay talaga pong napepenetrate nitong two-edged sword, or or similarly the word of God. The word of God has its incredible cutting power, no? The scripture is a tool to separate our very thoughts into good and evil. Kaya, mga kapatid, the word of God reaches into our innermost being. Kaya nga, mga kapatid, pagka tayo ay nakakamisata ng Panginoon, sigurado tatablan ka eh. Minsan nga may mga times na nung kahit naman ako noon, no, kahit ako noon nung ako ay hindi pa pastor, habang ako nakikinig sa aming pastor dati, parang ako lagi ang pinapatamaan, no? So lahat ng sinasabi niya, parang ako lagi pinapatamaan, pero that's the word of God eh. Talagang hindi siya lalabas sa bibig ng Panginoon na wala siyang pinupunterya at wala siyang tinatamaan. So, pero mga kapatid, that's very healthy because kung tinatamaan ka, ibig sabihin, you observe the Word of God. And kailangan, syempre, once you observe the Word of God, magbago ka, syempre. Yun ang kagandahan sa tanang Panginoon. Gusto tayong i-convict, gusto tayong i-rebuke, reprove, in order for us uh, to have a good and meaningful life as a Christian. So, mga kapatid, the word of God is a penetrating word. It pierces to the spirit and soul and of the joints and the marrow. Then, mga kapatid, ang salita ng Panginoon is a penetrating word, and also it is a perceiving word. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. And ito po, it is a discerner of the thoughts and the intents of heart. Hindi lang po yung ating soul, spirit,
and the Diyos even our thoughts and the intents of our heart, mga kapatid, it is the Word of God perceive it. Ano ibig sabihin ng perceiving? Perceiving means revealing. Okay? Revealing to the thoughts and the intents of the heart. Ang Bible po mga kapatid ay nag-reveal ng ating thoughts at ang ating pong ang ano ng ating mga puso, ang nilalaman ng ating mga puso. Maaaring hindi ko alam ang nilalaman ng puso mo, hindi ko alam nilalaman ng isipan mo, but the Word of God reveals what our thoughts and the intents of the heart. Because mga kapatid, the Bible is a penetrating word, is just like a mirror. Yung mirror, ano po, yung salamin. Sabi po sa James chapter 1, verse 22 to 24. Sabi po sa James chapter 1, verse 20 to 24, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Dapat po daw ay tayo doers of the word, and not hearers only. And then sabi po sa verse 23, for if any be a hearer of the word, and not a doer, he's like unto a man beholding his natural face in a glass. So sabi po mga kapatid sa 22, dapat po tayo ay hindi lang po nakikinig, kundi ginagawa ang salita ng Diyos. Ngayon, kung tayo po nakikinig lamang at hindi tayo gumagawa, para po tayong tumitingin lang sa isang salamin. Okay? Ano yung ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin mga kapatid sa verse 24, na para tayong tumitingin sa isang salamin and we behold it ourselves and go it his way and straightway forget it what manner of man he is. So, bakit ba tayo sa salamin? Sa salamin tayo mga kapatid in order po us to see or reflect yung ating pong itsura. Di ba po, pagka alis tayo, pupunta tayo o pagising tayo sa umaga, di ba, mag-aano tayo, pasasalamin tayo. Bakit? Gusto natin makita kung ano ba itsura natin. Ano ba yung ating, ah, ano ba ako, yung magulo bang buhok ko, meron ba akong muta, ganyan, or what? Kasi gusto kong malaman para ano, para paglabas ko, hindi ako kakatawanan ng mga tao. Ganun po ang Word of God, mga kapatid. Ang Word of God, mga kapatid, ay nag-reveal ng ating pong kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano yung ating nilalaman ng ating mga puso. Alam niyo po ba na, lalo di ba, pagka yung nga, sabi ko kanina, pag tayo nagsalamin, di ba, pag umaga, may muta tayo, pag may muta tayo, ano mangyayari? Diba? Magpapatawanan tayo ng mga tao. Alam niyo ba kung, pero alam niyo ba na paano mo sasabihin sa isang tao na may muta siya at hindi siya masaktan? Alam niya paano? Ganito Alam yun, ko, sabi, pag magalis ka rin po ng buta ayun. Pero para makita. si Sir Arlene, ito ang pinakamaganda. Halimbawa, boss No. mo, tapos may muta siya, no? Para hindi siya ma-open, sabihin mo sa kanya, boss, may muta ba ako? Buti pa ikaw meron. Yun, ganun ang pagsabi, para hindi ma-open. Well, Oh. kidding aside mga kapatid, it was a reflection. The Bible is a reflection of what we are. Ano yung kasi minsan mga kapatid, sa ating buhay, minsan hindi mo makikita ang kalagayan mo sa sobrang trabaho mo, kung ano nung ginagawa natin, marami tayong mga iniintindi. Sometimes mga kapatid, yung ating kalagayan at ating katayuan sa Panginoon, hindi natin nakikita. Unless mga kapatid, that sabihin sa iyo at basahin mo sa tanong. Dahil po mga kapatid, pag binabasa mo sa tanong ng Panginoon, pinag-aaralan mo siya, nagre-reflect yun. May mga reflection, kaya sabi, mga reflection tinatawag, no, na kung saan nakita mo na ito pala ako sa kalagayan, ito pala ako sa paningin ng Panginoon. Ito pala ang kalagayan ko sa Panginoon. Masyado yata akong malayong-malayo na sa Panginoon. Masyado yata akong masama na sa Panginoon. Why? Because the Word of God, the attributes of the Word of God is a perceiving word. He reveal your thoughts. It reveals uh, yung status kalagayan mo, status ko mo. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, akala natin okay na tayo.
Kasi mga kapatid, only the Word of God is capable of exposing the thoughts and the attitudes of a single human heart. We never knew, hindi natin alam kung ano meron ka. At hindi natin alam kung ano tinatago natin, tinatago mo. Dahil hindi ko naman alam, hindi ko nababasa ang iyong isipan. But the Word of God knows. Kaya the Word of God lang mga kapatid, it will expose your thoughts and attitudes. Kaya Countenance. maganda na magbasa tayo sa salita ng Panginoon, alamin natin ang kanyang mga utos, alamin natin ang kanyang mga hindi tama na ating ginagawa. Because mga kapatid, nakakatulong ito dahil the Word of God reveals and He can discern the thoughts and the intents of our heart. Mga kapatid, our innermost thoughts and desire and our uh, heart penetrates and reveal what is beneath, mga kapatid. And such authority reside in the scripture. It is the word of God the word of God has transformative power. Siya lang po ang pwedeng magpabago sa atin. Actually, mga kapatid, kahit anong gawin natin sa buhay natin, kahit sino pang tao diyan mga galing, hindi tayo kayang baguhin ang buhay natin. Unless the word of God intervenes, the word of God ay sapat na para tayo ay baguhin at itama ang ating pumagawa. Kaya po, the imagery of the sword, mga kapatid, ay the imagery of the sword or the double-edged sword has the power to convict, transform, and bring about our spiritual renewal. Kasi the authority of the Word of God transcends our human wisdom into into God's wisdom. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ng the Word of God because ito lamang ang tanging aklat na buhay at nagbibigay ng buhay. Nagbabago ng buhay at, mga kapatid, nagliligtas ng buhay. Hindi lamang po, mga kapatid, living, it is a powerful word. Kaya niyang baguhin, kaya niyang gibain ang mga natitigas na puso. Kaya niya pong i-penetrate ang mga hindi kayang arukin, hindi kayang uh, ma, uh, makuha o maabot ng tao. It's a powerful word that sinasala niya, mga kapatid, ang ating pong mga ginagawa, sinasala niya ang ating mga attitudes so that we can lalabas tayong pure and holy. And mga kapatid, number 3, ito sa penetrating word, mga kapatid, that piercing and perceiving our thoughts, our hearts, our soul and spirit na hindi kayang arukin, na hindi kaya pong i-penetrate ng kahit anong bagay o sino mang tao. Kaya mga kapatid, gusto ba nating maranasan ang kapangyarihan ng Biblia sa ating buhay? Gusto ba nating maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Gusto ba nating maranasan, mga kapatid, ang pag-reveal, ang pagsasala sa atin ng Panginoon? Lahat po yan, mga kapatid, ay makakamtan natin if we turn to the Word of God. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ang the best na ating pong mag-grip out sa tanang Diyos ay ang kapangyarihan nito na magligtas ng bawat tao upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, makilala si Kristo na kanila pong Diyos at tagapagligtas at wala pong tinatangit ang salita ng Diyos. Sabi po sa John chapter 5 verse 39, sabi po, mga kapatid, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang Bible lang po ang nagbibigay ng kaalaman
ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, ito yung Bible ang nagdi-reveal sa ating Panginoon. Sabi niya, di ba? Salisikin ninyo ang kasulatan sapagkat niisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangapatotoo tungkol sa akin. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba ang Diyos? Salisikin mo ang Biblia. Makalalaman mo, makikilala mo ang pagmamahal at ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Amen? And that is the Word of God. Tayo manalangin. Let's pray. Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Ito nga po, Panginoon, na dito po namin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Dito namin masasaksihan at maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Dito namin makita ang inyong kadakilaan at ang inyong pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na mahalin namin ang iyong salita. Huwag namin itong kalimutan sa aming buhay. Lagi namin saliksikin. Lagi namin aralin, Panginoon. At bigyan mo kami ng at ito'y maging gabay namin sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga naranasan namin, sa lahat po ng aming pong mga ginagawa, paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay dahil po sa aming pong kaalaman sa iyong salita. Turuan niyo po kayo, Panginoon, na ang inyong salita ay aming pong sundin, ang inyong salita ay aming pong i-treasure sa aming mga puso, at wag naming kakalimutan, wag namin pong ilalayo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang gawain ito at pagpalaan niyo po ang salita namin tunghayan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. Alright. Thank you so much, Pastor. And grabe. So, talagang dapat yung Word of God maging way of living natin. The first thing na talagang at paggising pa lang natin, dapat nagbabasa na tayo ng Bible or ng Word of God, di ba? Devotion. Sabi nga natin, sabi nga nung ni Pastor Angelo, isang pastor na mentors natin. So, it should be the start and the end, no, nung bawat araw natin, 'di ba? So dapat ma-sandwich para yung buong araw mo, no, pagpalain and mas makapag-share ka ng mas maraming blessing through the words of God din as well sa lahat ng mga makakausap mo. Tama, no, Lawrence? Agree. Tama. Tama. Yes. Alright. Anyone that wants to give reflection sa naging preaching ni Pastor Rodel? Yes, Tita Arlene. Ako. Kasi ang pag nagdadasal po ay hindi. First ang una nag-worship po ko by listening to Christian song. Tapos yung devotion ay bago po yun, nag-pray muna po ako. Tapos, yung pagbabasa na po ng Bible, pag nagbabasa ka po ng Bible, para ka nang nandun sa sitwasyon na yun. Napakaganda po. Kasi, nasan ba ako ngayon? Nasa Exodus po ako ngayon. Tapos ko na po yung Genesis. Pero talaga pong tama yung sinabi ni Pastor na parang two-edged sword ang tatamaan at tatamaan ka sa mga binabasa mo. Yun po, parang buhay siya talaga. Buhay na salita ng Diyos. Napakaganda po talaga. Yun po. Ayan. Alright. Who else? Anyone that wants to add? Yan, ako na. Yes. Ayan, totoo no. So, sobrang ganda nung mga inaral natin ngayon.
sobrang basic nito no? Kumbaga, kasi word of God. And nakakatuwa kasi ito talaga yung pinaka-importanting part, no? When you're living a Christ-like life. Kasi, tama ito yung mag-expose sa'yo, no? Sabi nga doon, living and powerful. Ganda nun, no? Kanina pa ini-emphasize ni Pastor, no? Living and powerful. Kasi, talagang literal na buhay yung salita ng Diyos. Na, kumbaga para siyang doktor, isang magaling na surgeon. Na literal, alam niya Alam niya yung bawat himay-himay na accurately kaya niyang resetahan yung spiritual health mo. No? Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Kaya nga, kadalasan, no, kapag bago ka at binuksan mo yung Bible, saan ba ako magsisimula? Sa Genesis ba? Sa Matthew ba? Di ba? Pero, technically, wala naman siyang in order talaga Kasi, it's how God speaks to you. No? Ganon kabuhay yung salita ng Diyos. And, nakakatuwa lang din kasi, kaya tama yun yung sinabi kanina ni we must meditate it day and night. Kasi hindi porket binasa mo siya sa umaga, natapos na siya dun Tama sabi nga ni Pastor Angelo, hindi siya natatapos sa pagbabasa. Kasi, for the whole day, yun yung guide mo kung paano mo siya i-apply Diba? Then, baka kalagitnaan ng araw, mayroon kang karagdagan na application, mayroong ni-reveal or in-impress sa'yo si Lord. No? So, it's more than our capacity or sa pang-intellectual lang. Hindi lang din siya basta malaman mo yung facts. Diba? Pero, it's like the ministry of the word. So, it's God's a way of speaking to us. Then, the Holy Spirit, no? Yan, dyan na na-activate yan, no? Yung sabi, di ba? Holy Spirit, activate. Yun, no? Kasi, the Holy Spirit works powerfully, di ba? Through the Word of God. Alam mo kung bakit sobrang galing ng Bible? Kasi, lahat ng kailangan mo nandyan. Totoo Totoo yun, no? Ano bang topic? Kahit anong isipin mo. Mapa-health ba yan? Prosperity ba yan? Kailangan mo bang healing? Diba? Kasi may healing power din yung Word of God Diba? Yung mga hindi mo masabi. No? Yung mga nakatago, sabi nga kanina ni Pastor, no? Ano ba yung mga tinatago mo dyan? No? Na hindi mo masabi, hindi mo maamin. Diba? Kaya linisin yan ni Lord. Naghahanap ka ng pwede mong pag-openan kasi nadidepress ka, nalulungkot ka. Si Lord yan. God's Word is a counselor. Diba? Nangihina ka ngayon, kailangan mo ng source of strength. God's Word is a source of strength. Diba? And it's also source of life. It imparts life. Diba? Sabi nga, diba? Man shall not live by bread alone. Diba? Guidance. Diba? Nandun din yun, no? Kumbaga, it will serve as a light, no? Kapag nasa madilim ka ng sitwasyon ng buhay mo. Nagbibigay din siya ng peace, di ba? Fruitfulness, no? Power against demonic powers, di ba? Grabe, sobrang dami pa Sobrang dami pa. Kaya, pinakamaganda doon is yung, grabe, paulit-ulit ko na to sinasabi, no? Sanctification. No? Sanctification meaning tinutuwid ka, 'di ba? Baga yun yung yun yung gustong iparating. Na alam mo yun, continuous yung pagbabago sa iyo. So yun lang muna sa akin. Dami ko na naman sinasabi. Ayan, sino pa gusto mag-share? Go. Ayan, ako naman po. Baka di ako makatulog. Pero ayun po. Sobrang nakaka-bless po yung turo ngayon. Kasi nga, indeed, it reminds us how important, hindi lang mismo, kumbaga yung relationship, yung tayo nakilala si Lord. Pero alam mo yun, how we really give time and importance sa sinasabi niya.
Kasi sabi nga hindi naman pwedeng, kumbaga, sinasabi mo mahal mo si Lord, pero hindi mo, kumbaga, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible. Parang how you will know, since ang relationship, it's a two-way communication. Merong receiver, merong sender. So, kumbaga po, ayun, we always pray. Totoo naman, may faith tayo. We always pray. Pero how you will know kung ano yung sagot ni Lord sa prayer mo. And ayun po, doon nalalabas yung word of God. Kaya sabi ko nga po, minsan talaga sobrang ang galing ni Lord. Kasi may time na magpe-pray ka talaga. Tapos alam mo po yun, si Lord alam niya yung nangyayari sa'yo. Kasi may time po na kumbaga parang nagpe-pray ako, tapos umiiyak na ako. I-open ko yung Bible ko. Pag open ng Bible ko, yung specific passage or specific page na nandun ako, yun yung pinakakailangan ko that very moment. Kaya sabi ko, alam niyo po, indeed, the Word of God is alive. And sabi naman po yun sa John verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung Word of God is indeed vital talaga po, and essential sa buhay natin. Kung yung food natin ay kung tayo physically essential, kailangan natin ng essential goods, yung food intake natin in every day of our lives. Kailangan yung spiritual din po natin, yung soul natin, na-feed natin ng Word of God and ng prayer. And ayun po, I pray na lahat po tayo, hindi tayo mapapagod to know God more. Kasi in every time, Lord, and every time po na magbabasa tayo ng Bible, mas nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa atin individually. Kasi meron po talagang, kumbaga, revelation si Lord, or may message sa atin si Lord individually na it's between us. It's between you and the Lord lang. And excited po ako sa magiging journey natin spiritually sa Lord. Kasi nga, darating yung time na kumbaga hindi mo na, kumbaga parang masasabi mo wala na akong malapitan, wala akong kasama, ganyan. Pero ayun, si Lord mismo magre-remind na, kumbaga parang inaalaw niya na ma-feel mo na ay wala nang nakakaintindi sa akin, wala na lahat. Pero ayun, para i-remind ka niya na andito ako, anak. Alam ko yung nangyayari sa'yo and gusto kitang tulungan. Ayun lang naman po, and Amen. Tama. Galing, no? Sarap sa feeling nung gano'n, no? Gusto mo ba maramdaman yon na yung bigla ka na lang iiyak? Holy Spirit yun eh. Na, again, it's a reminder for us kasi na, alam mo yon, yung Bible kasi hindi lang siya basta collection ng mga parables or yung mga dating kwento or myth, diba? Again, living in powerful. So, pag sinabing living, ano ba root word nun? Life. So, it has inherent life. Kumbaga, the way na dinidiscuss kayo ni Pastor para ipaintindi sa atin every Sunday, no? It doesn't mean na Pastor Rodel is making the Bible alive. Which is simply, the Bible is alive. No? Yun ang nagbibigay ng power dun sa mga pastors natin. And, Amen. pero syempre, marireceive mo yun by faith. No, marireceive mo yun by faith. So, grabe. Sobrang ganda niya, no? Alright. Sino pa gusto mag-share? Ako Praise po, the may Lord. tatanong lang po kay Pastor Rodel. Question po. Amen. Yes po. Ano pong masasabi niyo sa Bible cutting? Bible, Cutting. pating. Bible cutting. Okay. Yung po ba yung sa mga translations? Ano pong masasabi niyo doon? Bible cutting? Di po ba pag tayo may mga problema, kaya meron tayong challenges sa life, nagba-Bible cutting. May mga taong nagba-Bible cutting. Para malaman Cutting nila kung anong message ni Lord. Okay. Parang ano po, naghihingi ka ng
Iko-consult, parang Guidance. ganito, Opo. nag-guidance. Ah, Well, actually, marami po talagang pwedeng ibigay sa yung Bible. Kasi every word, every book po ay may kanya-kanya pong, may kanya-kanya po siyang concept o may kanya-kanya siyang level ng information. Bawa, kung gusto mo ng decision making, kung gusto mo kung halimbawa mga kailangan kang magdesisyon or gusto mong maghanap o mag-consult ka sa dapat mong gawin, punta ka sa Proverbs. Yan. Pagka naman gusto mong maaliw ang sarili mo, parang gusto mong ma-comfort ang sarili mo, or magkaroon ka ng parang ma-comfort mo siya, or magkaroon ka ng encouragement, ayan, punta ka po sa Psalms, kasi yan po yung opo. nagbibigay ng encouragement sa atin. Pagka naman ikaw ay, kumbaga, gusto mo yung medyo may love story ang dating niya, punta ka sa Song of Solomon, mga ganun po. Marami po kasi, tapos Proverbs, ganyan, Ecclesiastes, yan po yung mga life-giving guidance ng Bible. Marami po tayong and especially po lalo na po sa New Testament. Yan, yung mga guiding principles ng Panginoon, ng Jesucristo, yan po yung makita natin, especially sa Gospels. Yan, marami po diyang makita ka ng mga guiding principle, encouragement, and of course yung buhay po ng Panginoon talaga. Na tingnan mo lang ang buhay ng Panginoon sa Bible. Talagang may encourage ka. At kung discourage ka na, wala ka na talagang mapuntahan. Tingnan mo lang ang buhay ng Panginoon, talagang maa-uplift ang iyong damdamin. Yan po. Marami po Hindi tayong po. pwedeng Opo. Hindi po ba dapat ipag-pray mo na bago mag-Bible class? Kasi baka mamaya ang mapili mo na verse halimbawa lang po, mamatay ka, kaya po. Kunyari lang po. Siyempre po, ibang ano mo doon, yun ang napili mo pong message sa pagbakahadto mo ng Bible eh. Kaya dapat puro manalangin ka muna para Yes, ma'am. Mananalangin ka. Actually, ganito po kasi yun, no? Ang sabi nga ni Ma'am Eliza, two-way. Pag ikaw kasi nanalangin, you are talking to God. Apo. Now, pagka naman nagbasa ka ng Bible, God is talking to you. So, Yes, that's, dalawang yan, hindi po yan nagkakahiwalay. Lagi yung magkasama po. And then, ngayon, may mga times po na talagang sa pag-aaral mo ng Bible, kasi kaya nga sabi, rightly dividing the Word of God. So, marami kasi, sa Bible kasi po, kaya nga sabi ni Sir Lawrence, talaga po ang Bible malawak. Hindi mo alam kung saan mo pwedeng basahin eh. So, the only way to know kung paano mo siya babasahin, paano mo i-consult ang Bible, is to study them. Alamin mo yung ito bang books na ito, para saan to, and ito bang gospel, para saan, Proverbs ba, saan ba siya pinapatungkol, Ecclesiastes, marami po. But, in the long run po, Ma'am Arlene, na pag binabasa mo ng Bible, doon mo na siya makikita kung ano talaga ano yung mga bagay na dapat mong puntahan once na ikaw ay may mga problems, mga decision making, o kaya, halimbawa, kung ikaw ay nadi-discourage, may mga depression, no? Ang Panginoon, ang sala ng Diyos na magbibigay sa iyo ng encouragement. At the same time po, may Holy Spirit naman tayo that will guide us kung ano talaga yung babasahin natin at ano yung bibigay sa atin ng Panginoon. The Holy Spirit naman po ang magbibigay sa atin ng guidelines kung ano yung babasahin natin at ano yung ating pupuntahan ng mga passage. Amen. Tama po. Opo. Yun lang po. Thank you po. Tama. Ako, suggestion ko doon sa part na yun, Pastor, no? Dagdag ko lang.
is i-establish natin yung spiritual foundations. Kasi yung Right. yan yung mga questions kasing ganyan. We must really alam yun, maintindihan mo muna yung part na bakit ka nagbabasa ng Bible. 'Di ba? Well, of course, we need to experience spiritual freedom. So, para din ma-eliminate yung mga questions. What if ganito? What if? Para maging clear sa'yo kung bakit ka ba mamumuhay sa salita ng Diyos. Kasi, wherein kapag naintindihan natin yung part na yun, dun papasok yung tinatawag na transformation. Diba? Yung gusto mo yun, yung babaguhin ka. Ano ba yung mga gustong i-correct sa'yo ni Lord? Diba? Kaya nga tinatawag din natin na nakaka-offend talaga yung Bible sa lahat na nagbabasa. Kasi talagang ipipierce ka nun eh. Diba? Katulad sa verse, ipipierce ka talaga nun. Pero of course, for you to experience that kind of spiritual freedom na have a relationship with God. So paano magkaroon ng relationship with God? Kilalanin mo siya. Hindi enough na kilala mo lang siya by name. Pero sabi ko nga, parang lang yan, kilala mo si Ding Dong, pero the question is, kilala ka ba ni Ding Dong? Hindi, di ba? Ganon din kay Lord. No, kilala natin si Lord, pero baka hindi tayo kilala ni Lord. So, kilalanin natin siya. No? So, pwede tayo lumapit, pwede tayo magpaturo, kina pastor, di ba? Mag-message tayo para a one-on-one sessions para at least mas maintindihan at mas makilala. No? Ayan. Alright. Alright. Anyone? Meron pa ba? Ako po, short lang. Yan, go. Yes. Hello po, praise the Lord. Hello, Pastor, nice meeting you po. And I just want to thank the Lord. Meeting niyo po. Hello, Pastor. Jello and Jelproy, sobrang rejoicing ako sa inyo. And na-chat ko nga si Jello, di pa pala nababaptize. Kala ko kasi talaga nabaptize na, pero thank you. Thank you. Totoo yung sinabi ni Pastor kanina, pinapakita natin dun aside yung faith, yung obedience talaga natin kay Lord, na pagsunod talaga natin sa Kanya, no? And ako, I just want to thank the Lord. Thank you, Pastor, for reminder sa amin na very important talaga yung Word of God. Sabi ko nga, ako, siguro sa lahat ng sinabi ni Pastor, ang pinaka take away ko doon is that yung bread of life talaga yung Word of God, na hindi ka mabubuhay nang wala yung salita ng Diyos, lalo na sa ating mga Christian na lumalago. Sabi ko nga, hindi na dapat question sa lumalagong Kristiyano kung magbabasa ka ng Bible or hindi. The mere fact na sinave mo na si Lord, tinanggap mo talaga siya wholeheartedly, you are fully committed talaga. Ano siya responsibility siya, commitment siya, malalim na commitment siya kay Lord for you to grow, for you to shine, and for you na hindi ka ma-fall into sin. And ako, Pastor, correct me if I'm wrong, kaya ang daming mga Christian na na-fall into sin, na nawawala. It's because hindi sila dun center. Hindi sila hook, hindi sila talaga founded talaga ng Word of God. Kasi siguro sa ilang years ko din Christian, yun din yung mga naranasan ko, na experience ko na napaka-importante talaga para hindi ka malayo o hindi ka, alam mo yun, yung tinapik ka ni Pastoral last time, na hindi mo talaga mararamdaman yung peace kapag you are not anchored doon kay Lord, which is the Word of God talaga. And very important talaga. And isa sa mga realization ko right now, dapat hindi mo lang alam yung katotohanan, dapat namumuhay ka sa katotohanan. Kasi maraming mga Christian ngayon na alam ang katotohanan, pero kapag chinek nila yung Christian life nila, yung buhay nila sa harapan ng Panginoon, napakalayo. Kaya hindi dapat lang na alam mo yung katotohanan, dapat namumuhay talaga tayo sa katotohanan, na yun talaga siya, na para mas lalo tayong lumago. And at the end of the day, ang gusto lang naman talaga ni Lord yung mag-obey tayo sa Kanya. Tama. And very important talaga na i-anchor natin yung sarili natin sa Word of God. And si Daniel nga, di ba? What I mean, yung ibang mga disciples ni Lord, talagang everyday. At ipinakita naman talaga ni Jesus talaga na very important talaga yung Word of God. So, thank you, Pastor, for the reminder, and praise the Lord po. Galing. Thank you. God bless.
Thank you, Thank you so GL. much. Dagdag ko dun ang gandang reminder yun na at the end of the day, no, alam mo yung katotohanan pero hindi ka namumuhay. Parang ano lang yun na it's also a reminder na reading the Bible will not save you. 'Di ba? Na at the end of the day, ano pa rin yun it's our works, 'di ba? Pero ang pinakamaganda doon, hindi mo siya kailangan gawin mag-isa. No? So, if you're someone that wants to seek relationship or want to know God deeply more, no? Hanap ka ng community or hanap ka ng someone that can guide you in your walk with God para at least mas mag-guide ka. Instead of doing it alone, 'di ba? Mas maganda yung merong may mga nakakasama ka. Jelfroy. Yan. So thank you so much. So wala na. Let's thank the Lord, Pastor. Again, thank you so much for gracing our Sunday's spiritual gathering, and to all the partners that we have here. And of course, the viewers na meron tayo sa Facebook, no? Okay. So let's take a picture, Lawrence. Okay na? Okay. Okay, thank you so much. It's my privilege to serve. One more pa daw. Alright. Thank you so much for So much everyone. po. See you. Thank you, Pastor. Closing prayer, sir. Okay, let's pray. Tayo po ay pumikit yung muko. Let's pray. Ama namin na sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon binigyan mo sa amin. Salamat po sa iyong salita na aming pong natunghayan. Pagpalaan niyo po at ingatan niyo po ito sa aming mga puso at sa aming pong isipan. Baunin namin to sa aming mga buhay, sa aming buhay bilang Kristiyano, at sa iba pa namin pong mga pangailangan, Panginoon, applications po ng aming pong mga napag-aralan. Salamat po, Panginoon, sa mga nandito, mga kapatid na nanonood, nakikinig. Pagpalaan niyo po ang kanilang pong buhay, ang kanilang pong mga business, ano po ang kanilang pong mga pinagkakaabalahan sa susunod na mga araw. Ikaw po magpala at pagbigay sa kanila ng pag-iingat. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga kalusugan, kalakasan, at kami po inyong ibalik uli bukas sa next Sunday para po sa aming pong mga pag-aaral pa at pagpupuri at pagduluwalhati sa iyong pangalan. Salamat po kay Sir Proy and then kay Sir Lawrence at sa lahat po ng mga nandito. Pagpalaan niyo kami, samahan kami at tulungan niyo po kami sa aming pong buhay bilang Kristiyano at ilayo kami sa lahat ng sakit at kapahabakan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen po sa inyo. God bless. Good night. God bless po. Good night. God bless po.
po.